Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Meron po tayo ditong gagawing isang refrigerator na LG na single door. Ito po ay natusok daw po ng may-ari yung pinakalagayan ng yelo. Kaya sumingaw yung kanyang evaporator section. So yun nga po yung kanyang bandang likuran. At napansin natin, original pa yung kanyang tubing dito, yung kanyang charging line. Kaya lang natanggal na tong kanyang sahuran ng tubig. May butas na pala. Ayan o. Nyat-nyat na rin po ng daga itong kanyang service cord. Ayan o. Titingnan natin yung kanyang distance kung okay pa siya. Ilalagay lang natin yung ating clamp meter sa ohms. Ayan. Kukuha natin ng resistance. Nakakakuha tayo ng 15 ohms. Ilagay natin sa buzzer. Ayan. Tingnan natin kung meron siyang body ground. Wala, ibig sabihin, okay, wala siyang ground. Plug natin. Nakakakuha tayo ng 0.5 amperes. Yung pito, medyo angat na rin pala. Ayan o. Angat na. Ayan. .0 amperes ang kanyang amperahe. Pero dahil nga po sa 0.5 lang yung nakuha natin, ibig sabihin, kumpirmado, wala po preyon ito o refrigerant. Hahanapin natin yung kanyang butas kung nasaan. So marami siyang mga patsi-patsi yan. Parang epoxy. Yung mga yan o, epoxy. Yan. Ibig sabihin siguro ito yung mga butas yan. Yan ang mga tama niyan. So i-confirm natin. Dahil nga po sa nakita natin niya yung kanyang plate ay 1.0 amperes. Tapos lumabas na 0.5 yung amperes. Talagang may butas po ito. So tanggalin natin itong kanyang... Lalagyan natin siya ng pressure. Titingnan natin kung saan yung kanyang leak dyan. Wala na siyang preyon sa loob. Putulin natin itong kanyang capillary tube dito sa kanyang filter dryer. Ayan. Dahil nga dudo tayo dun sa kanyang evaporator section, so dito tayo unang magpuproseso sa evaporator. So yan nga po, gamit yung ating DIY ay ating ililigtas tong kanyang suction line. Yan. Lalagyan natin siya ng 100 PSI. So yan, titingnan natin sa evaporator kung saan may naglilik doon. Kung may mga patsi na to. Ayun, isa na to. Ayan o. Ayan, isa na yan. May tama tong isang to. Ayan. Pa. So, kumpirmado tayo, itong isa lang na itong butas. Yan, yung malaki na yan. Yan, yan o. Yan. Itong mga maliit, wala naman. Itong mga may... Yan, sinunog natin para madali siyang malinisan. Konting init lang yan, o matanggal yung mga nakadikit. Yun. Madali naman tanggalin yan kapag sinunog natin. So dahil nga po sa natanggal natin lahat ng kanyang patches, i-double check natin siya ngayon kung ilan yung talagang may butas sa kanya. Pero ito mga lubog-lubog lang to, parang hindi naman siya bumaon sa loob. So i-compare natin kung ilan talaga yung butas. So yan, nilagyan natin ng pressure. Tingnan natin dito. So ibig sabihin, ito lang talaga, itong lugar na to. So yun lang talagang isang yun. Sige. Yan, talagang ito lang.
mga tama lang yan, pero ito lang talaga yung butas yan. Ayan o, wala. Pero dito sa iba wala, yan o. Talagang yun lang. So papatsyan din lang natin yan. Katulad ng ginawa natin dun sa isa. Yan, dahil nga yan ay malinis na, gagamit tayo dito ng yero. Yero po ito. Didikit natin siya dyan. Ayan. Yan. Yan ang tinatawag na double patches. So dito natin siya titimplahin sa lugar na yan. Tatapatan na natin yung mismong butas. Yan. Dito natin siya titimplahin. Ayan. Kailangan halong-halo siya para maganda yung kanyang dikit. Tutulak natin ang ating daliri yung sa may butas mismo. Ayan. Para maganda yung kanyang kapit doon sa lugar na yon. Konti lang muna ang ilalagay natin. Bibigyan natin siya ng gap para kumapit siya ng gusto. Yan. Natin yun to. Yan. Didi na lang natin. Yun, no? Yan. So, patitigasin muna natin siya bago natin siya patungan uli. Final na yon. Habang naghihintay tayo ng patuyo, lalagyan na rin natin itong mga malalalim na yan. Yan, ispatan na rin natin yan. Sasalu-haluin na natin sila para tumibay. Yan. Mimix lang natin mabuti yan. At pagtigas niyan, ayos na yan. Eh, naglagay na rin lang tayo, so lagyan na rin natin ito, haluin lang natin. So yan, bali papatungan pa natin ng isang patong yan, yun yung final. Yan, patitigas-tigasin lang muna natin siya. So yan nga po, napatigas na natin. Bali kagabi ko pa to ginawa. Ayan, matigas na, papatungan natin ulit siya ng panibago. So yan nga po, matapos nating pag-mix ng maayos, ayan, kapalan lang natin yung kanyang kalat. Ayan, bali kinapalan lang natin dun sa lugar na may patche, kasi kakalat natin dito sa bandang tabihan. Ayan, kakalat natin ng maganda para matibay na matibay siya. Patitigasin pa uli natin ng matigas yan bago natin flashing. Hindi ko muna ito ipinlasing para makita ko kung matibay siya pagka yung ating pinalasing. Kung nakaraan ang ginawa ko, pinalasing ko muna. Ngayon ang atin namang ipakikita yung hindi muna natin siya i-flashing. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dun sa ating idinikit kung siya ay matibay. So okay na po yan. Yan. Nilabas muna natin yung compressor para makaporma tayo ng maganda. So yan po, magpa-flashing na tayo. Dito natin siya pinutol para malakas yung labas ng kanyang pressure. So yan, puro tubig yung lumabas. Malangis at tubig. Langis at tubig ang lumalabas sa kanyang evaporator. Pero yung kanyang ginawa natin, ayan, wala siyang leak. Ayan o. So epektibo yung ating ginawang epoxy. Ang nilagyan natin ng patches. Yan. Yan po ay isa sa mga technique natin na ginagawa natin. Liban sa kapag talagang hindi ko gustong hinangin yung evaporator ng aluminum rod, ay ganyan po yung aking ginagawa. Gumagamit tayo ng epoxy rine. Pero hindi siya basta dinidikit, kung nilalagyan ko ng ganito. Kasi nung nakaraan, hindi ko kasi ipakita na napatungan ko yun ng patches eh. Katulad dito, talagang ipinakita ko sa inyo na nilagyan ko ng patches yung pinaka butas niya. Bali 2 patong po yan.
Yung una, nung siya tumigas ay okay na. Pinatungan ko po ulit ng isang final. Yan, bali 2 patong po yan. Yung nakuha natin, ayan, may tubig na yan. Ayan, oh. Ayan, oh. Ibig sabihin, napaandar yan ng may nung nabutas, pinandar pa uli yan. So, sa condensing unit tayo. So, okay na, malinis na. So, titingnan natin yung status ng kanyang langis sa loob. So, maganda naman yung langis niya. Ayan, walang halong tubig. So, okay yan. Kukuha natin ng bomba ang kanyang kompresor. So, maganda. Wala pang langis na bumubumba. Ayan, oh. So, 0.5 ang kanyang amperahe. So, yan. Hinang na lahat yan. So, ilalagay natin itong kanyang para may sarado na natin yung kanyang filter dryer. Sealed na sealed itong ating filter dryer. Ayan. Yan. So yan po, nag-vacuum na tayo. 15 minutes lang to, okay na to. Yan. Yan pa natin ng last 5 minutes. Yan. Karga na tayo. Bumaba siya. Yan. Initial na 10 lang ang gagawin natin. Yan yung ating tangke. Yan. So yan, yung kanyang gasket, lapit na lapat na po rin yan. Ilayos na rin natin yan. So, yan, hanggang ilalim. Yan, hanggang ilalim, lapat na lapat siya. Yan, oh. So titingnan po natin yung ating nilagay na temperature at saka yung ating ice tubig. Titingnan natin kung napayelo niya at ilan yung kanyang temperature. Isa natin. So ayun, nakuha niya yung negative 10. Ayan, oh. Ayan. Ito naman yung kanyang yellow, tigas. Ayan, oh. So ito yung ating pinatsyan. Ayan, ang ganda, double punch ang ginawa natin. Pinatungan muna natin ng yero bago natin ulit dinablihan. So yan, ang ganda. Ayan, oh. So okay na po yan. Negative 10 tayo. Ayan, oh. Negative 11 pa eh. Oh. Ang ganda ng yelo niya. So yan po, okay na itong ating ginawang refrigerator na pinatsyan natin. Kulturahan natin. Ayan, hindi na siya makita. So okay na po yan. Yan. So nakatapos muli po tayo na isang project. Marami pong salamat sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking mga video. Marami pong salamat. Nawa po patuloy nyo akong i-subscribe at i-like. Pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod ka pa pong video. Isang pagpalang araw sa ating lahat at nawa po ang kapayapaan at ang kasaganaan ng buhay ay palaging sumatin at ang gabay at patnubay ng ating Panginoon ay sumatin lahat. Marami pong salamat. God bless po.